Hello! We are We're live! live! Hello, Yay! hello, hello sa Good inyong evening. lahat. Hello. Hello, hello! So, ayan. So, live na naman tayo tonight. So, katatapos lang ng ating Zoom meeting. So, again, thank you sa learnings tonight. And of course, Kizuna family. And ngayon, gusto natin mag-share about sa mga natutunan natin. Kung ano yung pwede natin may bigay sa ating mga kababayan natin. Kung ano ba yung mga pwede nating ma-share sa kanila. So, of course, gusto ko lang munang magpakilala. So, ako pala si Christian. So, almost 20 years na rin dito sa Japan as a factory worker. At isa rin akong digital business owner. So, ayun, nandito ako para makapagbigay ng mga auto-inspire ang ating mga kababayan natin kasi almost 20 years nga sabi ko na ganun, ayaw kong maulit pa yung another 20 years para magtrabaho ng yung sobrang bigat, and at the same time marami tayong pinapasok ang trabaho, so ayaw natin mangyari yun kaya mas maganda isama natin yung business na which is baka mag-fit sa yung time o ito yung hinahanap mo para sa future mo. So yun. Again, thank you, thank you. And of course, gusto ko lang din tawagin ang ating mga kasamahan natin dito sa business na to introduce yung kanilang mga sarili. Yan, Sis Rosalie. And of course, please share kung sino si Sis Rosalie. Onegaishimasu. Ay, unmute po, sis. Okay, unmute po. Yan. So, hello. Good evening to everyone. My name is Rosalie, a single mom of 3 young adults, originally from Quezon Province and currently living here in Japan. Yes, back to you, Bro Christian. Thank you, thank you. And of course, si Cynthia. Onegaishimasu. Hi, good evening again. This is Cynthia Kawashima, isang Bicolana. At ito na naman kami magbibigay inspire sa inyong lahat. At ayun, meron kaming topic ngayon para sa inyo. Thank you. God bless. Thank you, Sis Cynthia. And of course, Sis Coach Alona. Onegaishimasu. So ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga oras sa panonood ngayong gabing ito. Andito na naman kami para magbigay ng inspiration sa inyong lahat. And of course, by the way, I'm Alona Marhujo Sinusaki po. Born and raised in Lucena City, Philippines, and currently living here dito po sa Tochigi-ken. I'm a single mom, a mom of 2 boys po. Dati po ako nag-work ng 3 jobs bago po ako nag-jump in sa ganitong negosyo. So ayan, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi ito. And syempre, para alam ko maraming mami ang makaka-relate sa atin ngayong gabing ito. And syempre, yun lang muna siguro. Bro Christian, back to you. Yes, so thank you. So, pag-usapan natin tonight is the power of belief. So, I know, kasi nandito tayo sa business, so gusto namin i-share kung paano kami nag-start dito sa business. And pag-usapan natin yung belief natin sa sarili natin o ano yung ano yung nagtulak sa atin para mag-start dito sa business talaga. Kasi may mga hadlang talaga sa atin talaga kasi yung paniniwala natin minsan yun yung nagpo-pull down sa atin. For example, ayaw natin mag-start sa isang bagay kasi nga yung paniniwala natin, yung mga experience natin before, yung mga past natin. And of course, minsan nahihiya tayo, baka kung anong sabihin ng mga family natin. So something ganun. Yun yung mga naging kumbaga, yun yung belief natin na which is kaya hindi tayo umuusad o hindi tayo yung hindi natin hinaharap yung gusto natin kasi nga meron tayong goals, meron tayong future, pero minsan yun yung hadlang na hindi tayo hindi tayo tumutuloy sa gusto natin kasi nandun yung yung mas iniisip natin yung mga past natin na nagbibigay sa atin o siya yung nagdudulot na sa atin para hindi tayo makapag-start o hindi natin sinisilip kung ano man yung ginagawa namin dito sa business o ano ba yung digital business. So yun yung mga gusto namin i-share
Kasi maunahin ko na yung sarili ko. For example, ako noon kasi nung una, I know, mahiyain, and of course nandun yung family. Baka ano yung puwedeng sabihin ng aking family. So, yun yung mga ano, yung mga naging hadlang nung una. Pero, dahil sa paniniwala ng asawa ko na ano, tawag nun, na merong mabago sa ano, sa family namin. So, mas pabor yung paniniwala niya na, may mababago kaysa naman na wala kaming gagawin. Kaysa naman na mas, paniwalaan namin, yung mga nasa paligid namin na yun ang ano, kumbaga hindi kami mag-i-start. Kaya yun yung sa amin, pero of course, pero mas nanaig yung aming ano, yung, pag-take action, hindi lang sa pag-iisip, yung nag-take action kami talaga, and, ayan, we are grateful na nandito kami kasi, sa mga community, sa narinig kong mga story, and the same na gusto natin mabago ang buhay. So, walang naiiba kasi parehas lang din natin na nagtatrabaho sa Japan, and, gusto mabago ang buhay, and of course, naghahanap ng ano, yung ikakabuti ng family, and hindi naging hadlang talaga yung mga past experience o yung mga naging negative sa mga buhay nila. So yun lang sa akin ang gusto kong i-share. And of course, gusto kong unahin ang ating, in-invite natin ang ating, isang guest. Again, Sis Rosalie. So again, thank you sa time na gusto kitang tanungin na I know, marami sa atin na, yung belief sa sarili natin, please ini-share. I know, yung mga belief natin sa sarili natin mayroong pagdududa, and kaya hindi tayo umuusad o hindi tayo nag-i-start sa gusto natin. So, gusto ko lang din i-share mo kung paano mo, o paano ka nag-start dito. So, mas kumbaga paano mo na-overcome o mas nanaig yung, pagte-take action mo, mas nanaig yung pag-take action mo kaysa yung, negative na which is, ano yung, baka something, baka hindi para sa akin 'to. Ano yung pumasok sa isipan mo na puwede mo mai-share sa ating, kababayan natin? Onegaishimasu. Yes, thank you, Bro Christian, for the wonderful question. So dati ever since na I start this business, 100% yung tiwala ko, but something na hindi ko alam kung paano or paano mag-start, just because lahat naman tayo 'pag nag-i-start hindi natin alam, 'di ba, yung at papaano gagawin, saan, ano, sino, yun, mga tanong na gano'n. Meron akong mga mga limited belief na but despite of the community and the people inside the community. And of course, yung tiwala ko na yung mga taong nakikita ko na yung mga story nila, doon ako na-inspire ng gusto. So I continue kasi parang naano ko, mas yung courage ko, yung na-encourage ako ng gusto, nung nakita ko yung, system. Kasi yung system doon pa lang, busog na busog ka na, eh. Parang ikaw na lang ang kulang, papaano mo isusok or paano mo So, para hindi, of course na-overwhelm ako. But despite of the sabi ko nga sa community, nasok ako talaga sa training. Yun, doon ako nag-focus, and yung belief ko ay nagkaroon ng shape para yung decision ko at saka yung action ko. At saka yung iniisip ko yung ultimate na future ko. Kasi I want to create a legacy for my kids. Hindi para sa akin. A legacy para sa 'pag nabura ako dito sa ibabaw ng mundo, may maiiwan ako para sa kanila. Yun yung pinaka greatest dream ko na hindi lang sa akin. Yes. Sabi ko, iwo-work ko 'to, bakit hindi?
dahil kasi sila yung maiiwan, ayaw ko silang makaranas ng ano ba yon, yung hirap na naranasan ko. So yun yung ano ko, and I want na yung mindset nila ay magkaroon mabago na right now. Kasi yung mindset ko ay nabago late na. 50s na. So gusto kong magkaroon talaga ng more legacy na ma-shape yung kanilang mindset, and magbigin sila talaga ng new opportunities, start for me, 'di ba? So I'm very grateful kasi sa learning, sa growth na naibigay sa akin ng system. And I very very thankful sa community na nasa loob, na nagbigay sa akin talaga, na push ng husto yung aking pangarap na magkaroon ng dati ang ko lang, gusto ko lang peaceful eh. I want a peaceful life. Pero hindi pala tayo, hindi lang doon nagtatapos. Kasi aminado tayo, kailangan natin ng dito eh. ng para mabuhay, 'di ba? So, yun yung gusto kong iwan, at makapag-create talaga ng legacy for my kids talaga. So, yun yung para sa akin. Back to you. Thank you. Yes, thank you. So, napakagandang sharing po, Sister Sally. Kumbaga system kasi minsan tayo yung pinopromote natin system, pero ano ba yung system, di ba? So yun yung natin, yung katanungan natin. Pero nung nakita mo yung system, yung sabi mo ang daming nagbago. Ngayon, naisip mo na yung mindset mo. Yung system na yun is ang dami mo natutunan sa system na yan. Yung mindset mo. So nagkaroon ka pa ng yung legacy. Kasi dati ang gusto mo lang magkaroon ng peaceful ka, yung tama lang sa sarili mo, okay na yon. Pero nung pumasok ka sa system na ito, which is ang dami mong natutunan, and ngayon gusto mo na rin tumulong sa katulad natin, di ba? To change their mindset, o gusto pa nilang yung more on learning, na katulad mo ngayon na gusto mong ma-share sa kanila kung ano man yung natutunan mo. That's how grateful o kaganda yung ating system na minsan hindi natin maintindihan ano ba yung system na yan. Pero ngayon, napakagandang example na yon na nasabi ni Sis Rosalie. So, grabe yung system na yun kasi ang daming pwedeng mabago sa buhay mo kasi anong system na yan? Kaya yon, kahit ako nung una, ano ba yung system na yan? Kaya mapapanood ninyo yung yung mga videos, mga to inspire. Kaya yun, na-inspire si Sis Rosalie. So, ang daming nabago sa kanya. And yes, thank you. So, thank you, Sis Rosalie, for sharing that. Thank you. And of course, Sis Cynthia, so gusto ko lang tanungin about sa power of belief na meron tayong pinag-usapan kanina sa Zoom meeting. But of course, gusto ko rin naman galing sa iyo yung sharing na ito, na yung mas pinaniwalaan mo nung pumasok ka dito sa business. Ano yung mas pinaniwalaan mo na kailangan kong gawin to, kailangan kong aksyonan to? So ano yung nagtulak sa iyo na alam mo na yung gusto mong mas alamin yung business na ito kahit hindi mo alam? I know, hindi naman tayo pumasok dito talaga na hindi pa natin alam talaga yung negosyo. Pero sa system nga, yung sabi ni Sis Rosalie, kumbaga, mayroong something na gusto kong matutunan pero hindi ko alam. So ano yung nagtulak sa'yo na para magtuloy-tuloy at pumasok dito sa business? Sis Cynthia Onesimus. Yes, good evening again sa nanonood, sa mga Bicolana dyan, lahat ng mga dadaan dito o yung sa mapadaan kami sa inyong ano ba yan, Facebook o ano ba yan. So ano man yan po, kung ito po ito ay para sa akin kung bakit ako nandito ngayon sa negosyong ito.
Unang-una kasi talaga natakot ako, kasi wala akong alam, 'no? So, hindi talaga rin ako magaling sa English at hindi marunong sa technology. Pero katulad ng sinabi ko kanina sa meeting kanina, pero hindi pala ito ang hadlang. Hindi ito ang dahilan. Hindi dahilan ng edad. So, una, merong doubt, kasi wala kang alam. Una, hindi ako magaling sa English. So, family, may negative, na pag nagsasabi ka sa family mo, hindi naniniwala. So, yun. So, yun yung muna yung mga doubt na ano ka dyan. Pero, ngayon na ano ba yung belief ko, bakit ako nandito ngayon? Ang gusto ko rito kasi yung learning, yung hindi ko na-experience nung ako'y bata pa. Talagang kasi happy-go-lucky. So, ano lang, pasyal-pasyal, pati sa school. Sa ano lang ako kasi, sa, activities lang na masipag. Kaya tayo nakapasa. Pero yung learning na totoong learning wala. Dito ko siya na pag-aralan at na-enjoy ko to, nagustuhan ko kasi may mga meeting tayo, community, lahat, meron tayong mga learning program. So, kaya hindi pala hadlang ang edad. Hindi kailangan maging perfect ka, yun lang kailangan consistency at saka action. Yun ang kailangan natin. So, at nakikita ko rito, yung nabago sa akin, yung nakita ko rito, yung hindi ko ginagawa noon na wala ako dito. Nakita ko yan kay Coach Alona, sa ating Coach Lynette Morales, sa inyo, sa lahat ng mga sharing nyo. Diyan ako parang lumakas, hindi parang lumakas ang loob ko kasi wow, hindi pala pantay-pantay, akala ko pang matalino lang ito. Akala ko para lang ito sa mayayaman na mga pag nagbi-business ka, no? Imagine, international na tayo, global na pala, no? So, hindi ko akalain, yung level ko nung dati wala ko rito, andito na ako. Pag may meeting na sa katulad sa mastermind natin, na-amaze ako kasi, teka muna, kasama ba ako dito? Isa yun. So, kailangan talaga sipag lang. No? Una, hindi ko alam, hindi ko kaya, wala akong experience, pero baka ma-fail ako, baka ihusgahan ako, ano ba yan na inaan. Pero hindi ko na iniintindi. Kasi hindi naman sila ito, ako to eh. So ako yung ako yung natututo at ako yung na learning, ako ang nadadagdagan yung kaalaman ko, no? So hindi mabilis, kahit medyo mabagal nga, sabi nga ng isang ka-sister natin na si mentor, Sherilyn, kahit walang mabagal, walang mabilis, depende yun sa trabaho natin. Ayun ang naano ko. So, kung ano man yung mga distraction, talagang malalampasan natin, basta tuloy-tuloy lang. Yun ang nabago sa akin. So, hindi natin, akala lang nila, parang nahihirapan, di ba? Ganyan din ako nung una eh. So, yun po. So, dahil kay Coach Alona, sa experience niya, doon ko siya tinignan, doon ako nag-focus kung paano yung kanyang experience at ine-explain niya sa akin. Kaya lumakas sa loob ko. Kaya nandito na ako sa negosyong ito. Thank you sa inyong lahat. Back to you, Bro Christian. Thank you. Yes. Thank you. So, kuha ko doon ang dami mong magandang sinabi doon, pero kuha ko doon ng pwede natin ma-share yung age natin kasi sa atin, kumbaga may edad na ako, pero yun yung belief nila na parang wala nang pag-asa. Pero ikaw, iba eh. Kahit hindi ka, kumbaga yung edad is hindi yun ang nabigay ng para hindi mag-go sa business na ito. Kumbaga, kahit ganitong edad na ako, gusto ko mag-learn, gusto ko mag-grow. So, yun yung gusto natin sa buhay. Kasi nga, the more tayo na binibigyan natin ng mga negative thoughts yung sarili natin. So, hindi tayo na umuusad o hindi tayo nag-grow o hindi tayo parang yun na lang yung mindset natin. Parang wala na eh. Parang hindi naman, parang nag-off na yung yung pangarap mo. Parang hindi mo na siya parang wala ka ng pag-asa, nawalan na ng pag-asa para makamit ulit yun. Hindi katulad na kailangan dapat palitan natin yung thoughts natin, yung inisip natin. Kahit ganitong edad na ako, ano kaya yung pwede ko pang matutunan?
dito sa digital business, ano kayang pwede kong ano, yung pwede kong mapulot na ano, na learnings katulad ni Sis Cynthia. So, yun yung ano, gusto natin na gusto natin ma-refresh yung isip natin kasi sawa na yung ano, yung yung isip natin na yung before noon na yung maraming pagdududa, yung sabi nga niya kanina, pagdududa nung nag-start siya. And of course, yung hindi siya nag-aral. So something gano'n So yun yung mga nagpo-pull down sa atin na hindi start again. And pero ibahin natin ang mindset ni ano ni Sis Cynthia kasi mas nanaig yung gusto niya mag-learn, gusto niya magkaroon din ng legacy. So napaka magandang mindset 'yon kasi mas naniniwala ka sa sarili mo. Kasi hindi ka naniniwala sa paligid mo, mas naniniwala ka sa sarili mo na I can do more. Yan. Again, thank you Sis Cynthia. So, yan. So, wow. Thank you for sharing that, And of course, Sis Coach Alona, so, I know, narinig mo naman yung mga sharings nila. So, I know marami sa atin yung mga nag-start din dito, maraming doubts, maraming yung hindi pa alam kung ano yung ginagawa sa business. Something maraming katanungan Kasi isa 'yon sa mga nagbibigay sa atin ng kumbaga yung belief natin na hindi mag-start kasi nga hindi pa naiintindihan talaga yung yung business So of course ano yung pwede mong ma-share sa mga kababayan natin. And of course please share din yung ano kung ano yung mga kung paano mo na-overcome na hindi nanaig yung mga negative or yung mga negative environment na hindi mo kaya or any na pwede mong ma-share mas nanaig yung belief sa sarili mo na I think I can do more. I think meron pa akong magagawa. So please any share Sis Coach Alona. Ayan, thank you sa ano, nako sa pagsi-share niyo, napakaganda. And nakaka-proud. Kasi kung titingnan natin yung kung papaano tayo nagsimula sa negosyo na ito, ibang-iba na yung tayo ngayon, 'di ba? Yes. Lalo-lalo na si Ate Cynthia, 'di ba? Nakaka-proud kasi alam mo yun, the way na magsalita siya ngayon, iba na yung kaysa sa dati. Ang laki na ng na-improve. Alam mo yun, yung akala palagi niya nasasabi na baka hindi ko kaya. Alam mo yun, alam ko lahat tayo nagsimula tayo sa negosyo na ito. Ganyan yung nararamdaman natin. Lahat tayo, lalo na ako. Nagsimula ako ng ganitong negosyo, wala talaga akong alam, wala akong kakilala, wala akong idea kung ano yung gagawin dito. Siyempre, kumbaga ang dala-dala ko lang dito talaga is yung gusto ko ng pagbabago sa buhay ko kasi siyempre siguro sa mga nakakakilala sa akin, sa mga nanonood ng ating live palagi, siguro alam niyo na yung history ko, yung pinagdaanan ko sa buhay ko, kung paano ako napunta sa ganitong negosyo. Kasi siyempre ako, kagaya ng sinabi ko kanina, nag-work ako ng 3 jobs, 'di ba? Kumbaga napagod talaga ako sa cycle ng buhay ko before na bago ako mag-jump in sa ganitong negosyo. Kumbaga pinagdasal ko talaga siya na wala na ba akong ibang kailangan gawin para mabago yung buhay ko. Hanggang sa nakita ko nga itong negosyo na ito. Kumbaga kahit na marami akong doubt sa sarili ko, marami akong hindi alam. Alam niyo yun, siyempre kapag papasok tayo sa isang bagay na hindi natin alam, naandun yung takot natin yung mga doubt natin sa sarili natin. And siyempre, kung ano yung gagawin natin dito. And siyempre, nung pumasok ko sa ganitong negosyo, unti-unti na laman ko kung ano yung mga ginagawa dito, yung mga sa akala natin is hindi natin makakayanan, alam niyo yun. Pero ang kagandahan kasi dito, meron kasi tayong training, meron tayong training na mababawasan yung mga takot na nararamdaman natin nung nagsimula tayo mag-business, simula tayo magnegosyo ng ganito. Kumbaga, siyempre sa una, wala talaga tayong alam,
kung ano yung gagawin natin. Yung mga tanong natin, yung mga ano yun, kagaya na sinabi ni Sis Rosalie, kanino, saan, papaano, 'di ba? Andi yung mga katanungan natin na yan na talagang tayo lang din yung makakasagot, ne? Tayo Yes. lang din yung meron tayong community, oo. Meron tayong community, maganda yung community natin. May local and global community tayo. Pero nasa sa atin pa rin yung yung wheels kung papaano natin ito gagawin, 'di ba? Kung papaano nasa sa atin yung kung papaano natin isasuk yung sarili natin sa negosyo na ito. Oo na, meron tayong training. Maganda yung training natin. Super talaga. At ako, na-amaze pa rin ako hanggang ngayon. Every time na bubuksan ko yung ating training site, talagang amaze na amaze ako kasi kahit ilang beses ko na siya napanood, alam nyo, minsan nakakalimutan ko talaga siya eh. Ang kagandahan dito, pwede mo siyang balik-balikan. Ne? Pwede mo siyang balik-balikan every time na kalimutan mo. Siyempre, tayo nagkaka-age na. Alam niyo yung amnesia is real talaga, talagang ano na nga ba 'yun? Pwede mo siyang balikan anytime na gusto mo. And siyempre, kapag gano'n, alam mo 'yun, hindi tayo talaga yung mahihirapan eh. Kagaya ng sinabi ko, meron tayong local and global community, pero tayo pa rin yung magda-drive kung papaano na ito dalhin yung negosyo natin, ne? Kumbaga, andiyan na eh. Yung kagaya ng sinabi ni Bro Jake kanina, yung action na lang ang kulang, 'di ba? Action Yes. talaga yung pinaka the most powerful sa lahat ng natin, kahit ano pa yung mga beliefs natin na 'yan. Basta siyempre nandiyan yung kung papaano tayo nagsimula, bakit tayo nagsimula sa ganitong negosyo. Kailangan nandiyan yung ating yung mga dahilan natin kasi every time na mamamatay yung apoy natin sa sarili natin. Siyempre, tao lang tayo. Marami tayong mga challenges na hinaharap sa buhay. Yung mga challenges na kasi na yan is nandyan lang, nakakabit na yan sa atin eh. Kumbaga, nakababa na yan sa atin. Hindi siya humihiwalay talaga. Ewan ko ba kung bakit. Di ba? Every time na may mga daraanan tayong challenges, kumbaga, yung mga challenges na yun yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob talaga para gawin. Doon tayo huhugot para gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. Doon tayo kukuha ng action, 'di ba? Doon natin magagawa yung action na sinasabi. Doon sa mga naranasan nating challenges sa buhay. Kaya kung ano man yung mga paniwala mo before na hindi ko kaya, mahirap 'yan. Alam nyo, in time na ginagawa mo yung isang bagay, mawawala, maliles yan. Hanggang sa mawala na yan, kumbaga nagsimula ako ng puro kabayo yung nasa dibdib ko. Di ba? Kapag lagi mo siyang ginagawa, nagiging taga na palit siya ng paliit hanggang sa hindi mo namamalayan, makapal na pala yung mukha mo. Kaya mo na pala na, alam mo yun, hindi mo na iisipin na kung ano yung sasabihin ng ibang tao, na andyan yung mga beliefs natin na ganyan eh. Yung mga sinasabi na, alam mo yun, yung hindi pa nangyayari, alam na nila. Alam mo no, alam mo yun, yung kumbaga, wag natin talagang i-absorb yung mga ganong bagay kasi doon tayo mawawalan talaga ng apoy sa sarili natin, doon tayo mawawalan ng gana, at saka kailangan natin talaga isok yung sarili natin sa community natin kasi alam niyo yun yung kagaya ng sinabi ni Bro Christian, yung mga naging experience natin, doon talaga tayo natututo yung mga experience ng bawat kasamahan natin dito sa community. Doon ka talaga mamamotivate eh, kagaya ng sinabi ni Ate Cynthia din kanina, nai-inspire siya sa mga tao na nakakasama niya dito sa community natin. Which is ganoon din ako. Na-inspire ako sa mga tao na kung paano sila naging successful sa buhay nila, doon ako na-motivate. Kung paano nila naabot 'yon, hindi yung naging successful na sila, kung paano sila nakapunta doon sa sitwasyon na ganoon. Doon dapat tayo titingin sa mga naranasan nila along the way ng kanilang journey, kung paano sila naging successful, doon tayo titingin. Hindi yung, buti pa siya, ganun. Hindi dapat ganun. Kailangan, doon tayo ma-motivate kung saan siya dumaan, kung paano niya nalampasan yung mga challenges na dinaanan niya along the way para maging successful siya sa buhay niya. So, yun bro, and medyo napahaba na yung aking daldal. So, ayun, salamat!
Thank you. Ayun, kompleto Ricardo. So, of course, thank you, Sis Coach Alona, for sharing that. So, minsan ma-realize natin yung mga past natin, yung pagla-live natin. So, nandun yung kaba, and nandun yung, ano ba Hindi yung, ka ba kabayo talaga tumatakbo. yes. So, of course, alam natin. So, mas nandun yung paniniwala natin na gusto natin mag-grow kaysa naman sa walang mangyayari talaga. Gusto natin mag-take action kaysa naman yung mga old experience natin is ganun pa rin. Yung old na paniniwala natin na kaya hindi tayo umuusad hanggang ganun lang, ganun din. At saka yung mindset natin parang yung environment natin nandun lang sa circle na yon. I think nabanggit ni Sis Rosalia noon na kung ano yung gusto mong mindset pag doon ka lang talaga ni. Pero pag yung magpalit ka ng something, gusto ko mag-learn, gusto ko nang mag-start ng business na which is may training, may community, may mentor and coach kasi hindi kaya naranasan. Kasi nag-try din ako ng isang business noon talaga, something ganun. Gusto ko ng mentor pero how? Hindi ko alam. So dito ko lang natutunan na may mga mentor. So wow, ganun pala yung business na tinatawag na may mentor na tawag doon, iba yung feeling and ramdam mo yung tawag doon, na business talaga. Unlike na tawag doon yung pumasok ka sa isang negosyo, ikaw lang mag-isa tapos wala kang kausap. So something differently na walang nag-mentor sa'yo, walang nag-guide. So, kumaga, iba yung feeling na meron dito. Parang sa akin, wow, unique ito. Kasi masasabi ko talaga na own business kasi nga, ginaguide ka yung mga step na sabi kanina, may training. Kailangan natin, isok yung sarili natin na gusto natin mag-learn talaga. Pero hindi naman siya ganun kadali. Pero of course, dahil sa gusto natin mag-grow, gusto natin maabot yung mga pangarap natin. Pero, yun, thank you kasi nandito tayo and gusto natin din i-share sa ating mga kababayan natin na iba yung feeling na meron tayong tinatrabaho na sarili natin or own business. Kasi alam natin na the more tayo na nag-learn, so the more tayong nag-grow. And yung mindset natin, hindi lang natin nadadala sa business, nadadala pa natin kahit nasa factory tayo, iba yung mindset natin. Wow, iba yung feeling na meron tayong natutunan. Magaan sa mind natin tsaka dito na hindi pala ganon na hindi din kailangan tawag doon, yung ubusin yung time natin sa mga walang saysay, kumbaga hindi magbigay sa'yo ng magandang hindi magandang idudulot sa pag-grow mo sa sarili mo. Yung may stress ka lang. So yun ang difference na meron tayong mga mentor and coach and of course yung mga pinapanood natin. Yung sabi nga ni Sis Rosalie, may mga mga mastermind, mga training mindset natin. So yan, again, thank you. So ayan, napahaba pala yung ating Yes, bro. live. And gusto ko din i-acknowledge yung ating mga viewers for tonight. Onegaishimasu. Yes. So ayan, Sis Lynette, thank you very much. Salamat. Thank you, Sis Shinoda. Thank you for watching. Thank you. Ayan, si Sis Shinoda ulit. Sis Lynette, thank you very much. Thank you daw, bro, Thank sa iyong you. presentation for tonight. You're welcome, Sis. Thank you. Thank you. And siya ulit, umiikot siya. Mga kapitbahay ko lang yung Mikin na yan. Kapitbahay ko lang. And siyempre, si Sis Tihara. Divina Cano. Thank you. Dropping by sa Thank aming you lahat. po. Thank you po. So, ayan bro, and siguro mahaba-haba na ating Yeah. Sana meron silang maraming salamat. sana meron kayong napulot sa mga sharings namin. Of course part yun ng kumaga sa story. Meron din sa akin thank you kay Sister Darl, nag-watch siya sa akin. Thank you Sis Darlene. Thank you. Salamat. Thank you po. Salamat, Sis Shinoda. So ayan. So ayan, I think onegaishimasu na lang Sis Rosalie kung ano yung kailangan nilang gawin para mapanood yung ating pre-webinar. Onegaishimasu.
Yes, ayun. For looking for something na pagbabago, walang mababago kung hindi tayo magfa-first step. So, meron kaming refreshing na kung gusto nyo lang, kung gusto nyong pwede niyong panoorin siya ulit-ulitin kasi yung replay is available sa sa libre niyong oras. Pwede niyo siyang mapanood. 'Yon. May mga refreshing na explanation. So, merong i-ano nyo lang yung aming mga website para mapanood ninyo yung webinar. So, kay Bro Christian is www.christianbiganyo.com, and kay Sis Cynthia is CynthiaKawashima.com, and kay Coach Alona, www.alonaberhudo.com, and sa akin po ay www.rosalie-s.com po. Kahit kung saan nyo po nakita ay feel free para mapanood ninyo po, at yun ay pwedeng kahit saan, kahit kanino, pwede po siya. Open po siya sa lahat. So, Yan. to you, Bro Thank you. Christian. Thank you. So, yan. Thank Gusto ko lang you. magdagdag na hindi natin kailangan maging magaling. Basta nandun yung willingness natin at saka yung take action. I think nabanggit naman ni Sis Coach Alona hindi na yung mga pwede niyong gawin dito. And of course, yung mga experience at saka yung mga kung ano yung nandito sa loob ng business. So, yan. Maghintay lang kami sa inyong mga katukjaan para sa amin. Hello! So, handa kaming mag-reply sa inyo. And again, Sis Rosalie, Sis Cynthia, and Sis Coach Alona, thank you. And of course, sa mga nag-comment, nagbigay ng time, nagbigay ng like, hearts, Thank you. comments, and time. Thank you. Never give up. Yung suminasay, God bless you all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you sa comment. Never